for your spirit to work in my life, that I can be a blessing to you. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So sino raw po si Satanas? Kaya nga ako'y natutuwa doon sa nasa deliverance ministry, anong pangalan mo? Huwag mong tatanungin ng dyablo dahil marunong siyang magsinungaling. At huwag mo rin sasabihin sa dyablo, sinungaling! Baka sabihin sa iyo, pareho lang tayo. Kaya nga po ating unawaing mabuti, kailangan po sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, huwag mong panghahawakan yung iyong kabanalan. Huwag mong panghahawakan yung iyong mahusay na buhay. Hindi po yun pakikinggan at hindi po yun papansinin ng Satanas. Ang kanyang kinatatakutan lamang ay pangalan ni Jesus at dugo ni Jesus. Amen po ba? Hindi rin ang simbahang iyong dadaluhan. Hindi rin dito. Hindi ito yung lugar na iyong panghahawakan. Ang lahat na ating panghahawakan at pagtitiwalaan ay ang pangalan na nasa ibabaw lahat ng pangalan. The name that is above every name. Amen po ba? Sa Yesu Cristo lamang ang ating pagtitiwalaan. Kaya nga kung ikabigo ang mabuting balita, ikaw ay magtatagumpay. Kung ikay may sakit, ang mabuting balita, ikaw ay pagagalingin. Amen po ba? Kung ikay bigo, ikaw ay makakakita ng bukas na pintuan para sa panibagong mga pagpapala at biyayang ipapahintulot ng Diyos na umago sa iyong buhay at sa iyong pamilya, sa iyong negosyo at sa iyong hanap buhay. Ang Diyos po sa lahat ng panahon ay napakabuti. So, truth number 1 about our enemy, he is a liar. Kaya pag sinabi sa iyo ng dyablo, mamamatay ka na, he is lying. Dahil ang buhay mo ay 70 at kung ikaw ay gusto pa 80 at kung gusto mo pa 120. Amen po ba? Kaya pag ikay sinabihan, mamamatay ka na, huwag mong paniniwalaan yun. Sabihin mo, hindi papayag ang Diyos dahil pag ako'y namata, mababawasan ang nagpupuri sa Kanya. Psalms 30, Psalms 16, napakarami pong bahagi ng salmo na nagpapahayag, huwag mo po akong hahayaang malibing sapagkat mababawasan po. Hindi na po kita mapupuri kung ako'y nasa libingan. Mabubuhay ka ng tama sa panahon. Amen? At hindi mahirap, hindi yung photo finish lang, mabubuhay ka na ikaw ay maunlad, ikay masagana, ikay mayaman sapagkat gusto yun ng Diyos. Ngayon ang tanong, gusto mo rin ba yun? Amen. Alam kong gusto ninyo, kaya kayo naririto dahil kayo'y gutom na gutom at uhaw na uhaw. Dahil kung hindi kayo gutom at uhaw, hindi kayo pupunta rito. Kaya kayo'y maligaya. Amen? At paano kayo naging maligaya? Baka hindi mo alam ang kaligayahan. Baka ang akala mo sa kaligayahan ay kung ikaw ay marami ng pera. Ang pagpapakaligaya po sa Panginoon ay kung ano ang kalagayan mo ngayon. Blessed are they who hunger and thirst. Sino raw po ang maligaya? Yun daw gutom at yung uhaw. Amen? So ikaw ba'y gutom at uhaw sa Panginoong Jesus? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. And who is the righteousness of God? Jesus. Amen? So Jesus, the righteousness of God. 2 Corinthians 5:21. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo as He is the righteousness of God. And you are hungering for that righteousness, and you are seeking after His kingdom and His righteousness, I tell you the truth. Mawawala ang sakit sa iyong katawan, aalis yung mga unidentified sickness at disease sa iyong katawan. Sapagkat ikaw ay nasa katwiran at ikaw ay nalulukuban ng dugo ng Panginoong Jesucristo at ikaw ay hinugasan na, kaya ikay malinis na. Glory. Ngayon, kapag sinabi, hindi ka karapat-dapat,
ang isipan mo ay lilinlangin ng kaaway. Sasabihin sa iyo, hindi ka karapat dapat. Dahil narinig mo namang itinuro ng iyong pastor, kailangan lagi kang dumadalo sa pagtitipon, ay ikaw ay minsan lang. Pag Pasko lang at pag birthday mo lang, at ngayon na tsempuhan ka lang, ngayon ka lang dumalo. Ngayon, nais ko pong ipaunawa sa inyo, kaya ka narito, itinakda ng Diyos na ikay narito. This is God's appointment date with you. At pag ang Diyos po'y nakipagtagpo, hindi po niya inuusisa iyong nakaraan. Laging bago ka sa bawat umaga sa paningin ng Diyos. Kaya pag sinabi kang hindi ka karapat dapat, sabihin mo sa Satanas, tama ka ron. Dahil ang grasya ay para sa hindi karapat dapat. Tama po ba? Ang grasya po hindi sa matitino, hindi po sa matatalino, hindi po sa mga taong malalakas ang pangangatawan. Ang grasya po, ano po ba ang tawag sa grasya? Yung ang i-define, it is unmerited favor. Amen po ba? So the favor of God that you did not merit, the favor of God na hindi ka nag-ayuno para ikay paboran ng Diyos, yung pabor ng Diyos ay nasa iyo na, kaya ano man ang ugali mo ngayon, tatrabaho yung pabor ng Diyos para magbago ang iyong buhay. Dahil sa ganang sarili natin, hindi natin mababago ang ating buhay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ano ang sabi niya? I am what I am by the grace of God. Ako ay ako dahil sa grasya ng Diyos. I sought God 3 times and God did not answer me. And He told me, my grace is sufficient for you. Amen po ba? My grace is sufficient for you. My strength is sufficient for you. Kaya nais kong ipaunawa, yung grasya ng Diyos ay nasa iyo. Amen? Makababalik ka sa iyong hanap buhay. At sa susunod, matalino ka na at hindi ka na mauutangan. Hello? Kaya nga po ating unawain, ano ba ang pamamaraan ni Satanas? Ang atin pong prioridad ay Diyos, hindi sa Satanas. Pero kailangan malaman mo rin ang kanyang ginagawa. Tingnan natin sandali sa 2 Corinthians. Atin pong alisin ang maskara ni Satanas. Sa 2 Corinthians 2:11. 2 Corinthians chapter 2, verse 11. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. So how shall Satan has advantage of us? By ignorance. Amen po ba? By ignorance. Hosea 4:6. My people are destroyed for lack of knowledge. So ang aking bayan ay napapahamak, nawawasak, dahil kulang sila ng kaalaman. Hindi po karunungan, dahil ang karunungan ay Tagalog ng wisdom. Ang knowledge po ay kaalaman. Pag sinabing kaalaman, you know it in your mind. Amen po ba? Pag sinabing understanding, you know how to put it into practical use. That is understanding. Kaya nga po ating unawain, na ang sabi sa Hosea 4:6, kung itutuloy mo yon, ang sabi ron, you lack knowledge because you reject knowledge. Kulang kayo ng kaalaman sapagkat tinalikdan ninyo ang kaalaman. Kaya nais ko pong ipaunawa, kung gusto mong laging mabuhay na matagumpay, magsanay ka po sa salita ng Diyos. Magsaulo ka po ng salita ng Diyos. Baka hanggang ngayon ay John 3:16 pa rin ang iyong saulado, pero at least mayroon kang isang talata. Amen. So huwag mong tawanan yung iyong isang talatang alam at sa susunod 2 ng talata ang iyong malalaman. Kaya tayo hindi na